to be fair kay BBM, kailangan maging fair tayo. Ang Pilipinas po, may 2 seasons. Wet and dry. Pag dry season naman po, gumagana yung flood control project. Doon lang sa wet season. Oo. Yun lang naman yung problem. So, half of the year, effective naman yung flood control. Half of the year, medyo questionable. So, guys, positivity, don't be so negative. Always look at the glass half full. Ito kasi si Joey napaka-negative, no? She always look at the glass half empty. I look at the glass half full. So, ang flood control projects, ang flood control ng Pilipinas, gumagana siya half of the year during dry season. So, look at the bright side. At least gumagana. Putang inang yan. Diyos me. Nakita mo ba yung ginawa ng mga Spanish dun sa ano nila, sa reyna nila, tsaka dun sa mga politiko nila? Nakakatawa to. Tayo na lang, no? Oo, tayo na lang talaga. Kadami-dami naman nating mamamana sa mga Espanyol. Ba't di natin namana yung ganun, ano? Yung mag-demand ng bonggang-bongga sa liderato, diba? Ito mga Harry Treyna figure, di ba figurehead lang naman nila ang Harry Treyna doon, pero nag-e-express pa rin sila ng disgust doon sa... Well, they have to because the monarchy lives off their taxes. Umagamit ng pera. Wala ka na nga kwenta, epal-epal ka pa dito. Parang ganon. Alam mo yun? And I think they just bugso lang talaga ng damdamin yun, girl. Na parang, huwag nyo kaming etyosen ng mga ganitong ka-etyosan. Alam mo yun, yung ka-etyosan na bibisita ako sa mga flood emerald, kanya. Kita ng mga Espanyol na huwag nyo kaming etyosen. Oo. Ang nakakatawa dito, kasi nung binagyo sila, I think, October 28. So, October 29, labasan ng balita, lubog na ang Valencia, Spain, patong-patong ang mga kotse, talagang, grabe yung mga Maganda ang Valencia. You have been to Valencia. When I saw it, sabi ko, oh my God. Naka-visit ka na doon? Girl, maganda ang Valencia. Like, that area, yung southern Spain. Ang ganda niya. Like, I think it's the most beautiful region ng Spain sa akin. Yung southern Spain. Kasi may may Islamic, merong Islamic influence, so architecture, and then really nice, no? I love Valencia, Spain. Masarap ang wine sa Valencia, Spain. So, nung kaya nakita ko yung, hinagay ang Valencia. Siya, oo. Grabe yung no? Grabe yung, ayan nga Ito na, ayan, ito. Teka, sorry. Palakihin natin. Grabe yung talaga, grabe yung pangyayari, ayan. So, may mga putik-putik talaga. They don't get flooded, and they don't get flooded this bad sa Valencia. So, to be fair, experience this kind of flooding ng ganitong kalala. Kaya siguro na overwhelmed sila. Oo. Na-overwhelm ang mga Espanyol. Ang Spanish authorities na overwhelm. Talagang to, nakaka-overwhelm talaga to kasi you never experienced this Pero yung Bicol, bakla hindi nila to first time ba? True. Oo. Alam mo, ang Pilipinas, wala siya karapatang magsabing, shit, na-overwhelm kami. Bakla! Wala pa mga Kastila sa Pilipinas. Binabagyo na tayo ng bonggang-bongga. May mga records na buong
community na lulubog sa flooding. Wala kang karapatang mag-overwhelm ka ngayon. Oo, it's not even a super typhoon para ma-overwhelm ka. Girl, kakatapos lang natin ng Yolanda, na-overwhelm ka pa? Parang, bakla wala pang, hindi nga. See, nung panahon ni PRRD, ang pinaka-overwhelming na bagyo, I would say, is Odette. Odette. Kasi daming namatay doon eh. Daming namatay doon eh. And nag-hit siya doon sa mga areas na hindi naman usually dinadaanan. And ang Odette, I think, is the second most powerful typhoon eh. After Yolanda, siya yung next na most powerful. Oh, na parang Bex, alam mo, kung yung region mo kaharap ng Pacific Ocean, wala kang karapatang sabihin na overwhelm ka dahil bakla ang bagyo talagang nanggagaling yan ng Pacific Ocean. Na parang, bakla, what do you expect that would come from the Pacific Ocean? Drizzle? Drizzle? Parang, tapos na tayo sa overwhelming. Parang, ang gusto naman namin ngayon is performing flood control projects, no? So wala kang karapatan na ikaw ang unang-unang bansang dadaanan ng bagyong papuntang Asia from the Pacific Ocean. Bakla. Panahon pa ng mga dinosaurs, ganun na. Ganun na ang geography ng ating region na. Yun na ang storya ng buhay ng mga Bicolano. Oo. Kaya huwag kang magsasabing na overwhelmed kami. Bakla, hindi na, yung storya na yan ay paulit-ulit, no? Hindi pa isinisilang ang mga ninuno na kinanunuan ni Leni Robredo. Ganun ang storya ng Bicol. Kaya ngayong Bicol, hindi nga umunlad-unlad yan because of the effect of the weather. Yes. Diba? Kasi they couldn't launch kasi every time na meron na silang masimulan, mawawasak na naman. That's the story of Bicol region. Ngayon, either you will be at the mercy of the elements or you actually improve your institution and capacity in order to survive extreme weather. Overcome. Yes, correct. Ngayon, go. Sorry. Naalala mo nagpamigay ng pawid nun si Mama Leni? Nung nagpamigay ng pawid si Mama Leni, di ba yun ang reason ng mga pink? Na hindi kasi, there's no point na magtayo ng mga magtayo ng bahay na bato daw or ng mas expensive na kasi talagang temporary lang naman daw talaga yan kasi talagang babagyuhin rin naman talaga daw sila sa next na which is true. So kaya pawid yung pinamigay ni Mama Leni kasi typhoon season pa during that time daw. So ngayon, pagka nagpamigay daw sila ng mga construction materials na light construction materials, it's not really going to have definitive effect sa dun sa mga. So they would prefer pawid na lang muna pagkatapos sa susunod na lang daw pagka nakaluwag-luwag yung bonggang-bonggang materials. I think the problem there is una-una, kung ikaw nakatira ka sa ganyan na may hit talaga ng bagyo and flooding, I think number one mong i-arrange dyan is yung building code. Di ba sa Japan nga, uso sa Japan, na yung mga building nila, meron talagang floors na empty for flooding. For flooding. So baka kailangan ganun ang maging architecture pag dyan ka sa mga flood-prone area na meron ka talagang flood for flooding purposes na flooring, hindi ba? So I think ang na-overwhelm talaga dito is yung bulsa ng mga politiko. That's as simple as that, no? Overwhelming laman ng bulsa. Billions ba naman eh. Ayun. Nakakaloka talaga. Ito pa yung isa, no? After 'di ba binaha yung Spain, yung baha kasi sa Valencia, kasagsagan ng Christine dito sa Pilipinas. Ngayon, may mga political observer dito sa Pilipinas na mga professor, ganyan.
So parang they were, kasi di ba, nag-start na tayo, ni-reveal natin dyan yung mga flood control projects. Yeah, kaya nga ako napansin. Oo, pagkatapos pinangalanan ni SAS ang mga project ng SunWest, isa-isa. Diba? O pagkatapos nabura na si SAS, ganyan-ganyan. So ngayon, di ba ang hinangak-ngak nila, kayo lang namang mga DDS ang yaw-yaw ng yaw-yaw dyan sa flood control eh. Ayan nga, sa Spain. Binaha sila ng bonggang-bongga pero di naman nila inaaway ang government nila or hinahanapan ng flood control projects. Sabi nilang ganon. Professor yan? Professor, oo. Ex-professor or professor? May kaso ba itong sexual harassment? Ay, hindi ko alam kung may kaso siya sexual harassment. May buhok o wala? Walang buhok. So, sabi niya ang Valencia, Spain. Yun talagang sabi? Oo, sabi niya, ang sabi niya patanong. Sabi niya, I'm wondering if the Spanish are complaining about flood control projects and I wonder what they feel about their politicians. Now, nakita niya na. Ngayon, nakita niya na. So, anong sagot niya? Wali! Di ba open yung comment section nun eh? Open ba? O di ba kita nyo? O itong naramdaman ng mga Spaniards, binato nila ng putik ang hari at itlog at putik. Binato nila ng itlog at putik ang hari mismo, ha? Hari. Oo. At Reyna. At Reyna. Nahuli sa camera yung Reyna na may putik dito. Sa mukha. So, kung ayaw niyo ng French Revolution, baka pwedeng magkaroon ng Spanish mud fest muna. Correct. Ayun. Tapos ito talagang, nung nakita nila yung mga politicians nila, tinawag talaga mga murderers kayo! Murderers! Ganon ang tawag nila. Alam mo, digital lang ngayon ang ang fact-checking pag nagtanong ka sa universe. I wonder what the Spaniards felt. Bakla, pak! Ayan na ang feelings ng mga Spanish. Digital na ngayon kaya huwag kayo magtatanong, I wonder what they felt. Tapos, ang feeling mo na magiging sagot ay, kita mo mga Spaniards, okay lang sa... Be careful what you ask for! Yan ang ngayon. Okay. Ayan. At tapos yung isang dating bayaran ni Martin Romualdez na hindi niya na binabayaran dahil ang kanyang huling sweldo kay Martin ay February 2023 pa. Ayan, siya yung nagsabi na, tingnan nyo, ang mga Spanish hindi nagre-reklamo kahit binaha sila ng bonggang-bongga sa flood control projects nila. Hindi nila hinahanap. Ayan. Yun yung nagsalita ng isang ganun din. Ayun. Gusto mo panood yung news report nung ginagawa nila yan? Eto. Yung binabato yung... Pakita natin. Pakita natin. Ayan. Ayan. Natin, mamaya natin puntahan si Martin Romualdez, yung opening statement niya sa Congress. Ito muna. Ayan. Kasi ito nakakaloka to. Ayan. Saan tayo din? Dapat ganito rin tayo. Ayan. A crowd of angry survivors from devastating floods in Spain confronted the country's royal family, throwing mud and shouting insults as they visited the affected area of Paiporta. Residents vented pent-up anger over what has been widely perceived as late cleanup and response efforts from officials. Queen Letizia and King Felipe left after about 30 minutes under police escort, with ongoing calls from survivors for immediate assistance. The Queen was seen with mud on her face before she left. I have bakso. May putik sa mukha si Queen. Ganyan kagalit ang mga tao. Cleanup efforts are largely being carried out by local residents and thousands of volunteers. The death toll has risen past 200. Por favor, que están todavía los muertos en los garajes. Las familias están buscando a sus familiares, amigos.
Por favor, venid, solo pedimos ayuda, no pedimos otra cosa. Y doy las gracias a todo el pueblo español por la solidaridad que hemos tenido con nosotros. Felipe, no tengas orgullo de ser un Borbón. Siempre del pueblo que tienes, de la solidaridad. Ayan. I'm just gonna give you, kasi yung Valencia, Spain pa, wala pa siyang masyadong immigrants. So, karamihan dyan talaga, mga solid Spanish talaga. Solid Spanish. Oo. So, talagang matindi yung ano dyan. And ayun na nga, na anong mangyayari ngayon sa mga BBM supporters na nagtatanong tungkol dito sa Spain. Oo. Ayan, alam nyo na ang nararamdaman ng mga Espanyol. Kasi itong mga Spanish naman kasi, immediately, di ba bumagyo ng 28. So 29, ang mga report talaga sa international media, how the Spanish people got together at they really kumbaga parang classic bayanihan yung ginawa ng mga Espanyol. So sila mismo yung nag-rescue sa mga sarili nila, sila yung naglinis ng kalsada nila, so parang sobrang massive na mga volunteer efforts yung nangyari. Yun. So yun din yung nag-dominate sa mga media reports nung immediately after nung bagyo. So ngayon, nung nagpuntahan na ang mga di syempre parang ang daming mga positive reports about the Valencia flooding na mga Spanish, ito ang pinakamalaking event kung saan maraming nag-volunteer, kinembot, ganyan. So siguro yung mga kanilang mga politician gustong makisawsaw. And if you can hear the old lady, sinabi nila, huwag kang maging proud na nagtutulungan tayo dito. Huwag kayong maging proud lang basta na, ay, salamat sa solidarity. Ako, sabi niya, proud ako sa Spanish people. Okay? Pero huwag kayong makisawsaw dun sa solidarity namin. Tumulong kayo. Ganun. Ayun, galit na galit si Auntie. Well, sabi ko sa inyo, don't ask the universe. It will not give you what you want. It will give you what you need. And maganda sana kung may mag-montage nito sa TikTok. BBM supporter, tinanong, ano kayang nararamdaman ng mga Espanyol? Ganito rin kaya sa mga Pilipino? Pak! Dapat may gumawa sa TikTok. Oo nga. Buti pa ang mga Espanyol, binaton nila ng putik yung Harry Traina nila. Correct. Kayo, ang ginagawa nyo. Hindi kayo nahiya? Colonizer niya. At hindi lang at hindi lang basta pinagbabato ng putik. Talagang sinagawan talaga nila na kayo, mga mamamatay tao, kayo, mga putang ina nyo. Talagang ganun talaga yung confrontation na naganap. Ayan, play ko lang yung hemos respondido todo el mundo con nosotros, menos vosotros. Y pon freno a esto de los políticos, y tú más, y tú más, y tú más. Estamos hartos, ¿entendéis? Hartos. Solo queríamos eso, que nos hubiesen avisado y nos hubiésemos salvado. Ayan sabi nila, ang hinihingi lang nila ay ma-warningan sila doon sa baha at hindi ginawa ng gobyerno nila. Ang hinihiling lang nila ay ma-warningan kami, hindi nyo ginawa. Muertos, niños, todos teníamos el agua por la rodilla y de la rodilla pasó al pecho. Nos arrastraba. Ayan! Ayan, nagsisigawan talaga sila at sinisigawan nila ang kanilang mga leaders na mga mamamatay tao. Yan ang bagay na pangalan doon sa mga miyembro ng House of Representatives at ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Mga mamamatay tao. Well, umpisahan niyo sa mga contractor. Hindi ba, ililista ko na nga sana ang lahat ng contractors, bigla akong Binangladesh. Correct. Diba sabi ko, nag-warning ako. Ilabas ninyo ang, ako na ang bahala sa family tree. Di ba?
papunta na tayo doon eh. Papunta na tayo sa exciting part. Tapos bigla akong Bangladesh. Kasi mapipera ang mga contractors. At ang mga kaibigan ng mga contractors. Ayan. Girl, wala namang pinagkaibang contractor at politiko. Sila rin yun. Same bulsa. Same Girl, bulsa. It doesn't matter if it's the left pocket or the right pocket or the back pocket. It's the same pants. Doesn't matter if it's the left pocket, right pocket, or back pocket. Correct. It's the same It's pants. Same pants. Oo, correct. Ayun. So, ayan, no. Kailan ba natin gagawin to? Reina, no es por ustedes no es por ustedes, señora. Crowd of angry survivors from devastating Queen. Yung Queen, naiiyak siya sa yung Queen ang overwhelmed sa reaction ng mga tao. 'Di ba? Yung Queen nila yung overwhelmed sa reaction ng tao. See? Ayan. 'Di ba? Pagkatapos, dito sa Pilipinas, napaka-madiplomasya pa natin, hinahanap pa natin yung flood control project. 'Di ba? Miss Joey, nag-edit ako comparing how we react with Spain. Oo nga, yung maganda yan, yung sa atin, yung pupunta si BBM di ba yung pumunta siya sa Bicol? Pagkatapos yung kasama niya si El Rey Villaferte. Tapos yung sabi ni BBM, sabi ni El Rey, pasalamat kayo, binisita kayo ng Pangulo, ganyan. Nakita mo na ba yung video na yun? Para makiramay. Oo, para makita. Oo, napanood ko na yan. Oo. Alam mo, this is how, ganito tayo di ba sabi nila, yung Christine is 4 days worth of rainfall. Wala pa yan. You're not yet experienced extreme. Yung isang city sa China, I forgot the name of the city, na nagkaroon sila ng mga flood control, etc. Mga combination of organic and non-organic ways of controlling the flood. Tapos at first, nag-work. And then dumating, I think it was 2020, 2011. Yung talaga na-overwhelm. Alam mo kung bakit? Because they experience in 5 days, 1 year worth of rainfall. So, pero nagreklamo pa rin yung kay Chinese. Magyata kayo. Bakla 1 year worth of rainfall within di ba itong sabi nila 2 months worth of rainfall itong Christine. Can you imagine kung maranasan mo na yung 1 year worth of rainfall? Tapos prepare for those extreme weather. There is really something wrong with your government. Hindi ko sinasabing si BBM lang. The point kay BBM, ibinibaby niya yung mga contractors at yung mga congressman. Sasabihin niya na yung flood control ay na-overwhelm. Any decent politician would know na kaya na-overwhelm yung flood control dahil substandard and they were not designed to handle extreme weather. Ngayon kung mag-design ng flood control, you design for extreme weather. Parang building. Ikaw ba magpapatayo ka ng building na will not handle extreme seismological conditions? Gaga ka. You're designing for failure. Kaya ito yung nakakagalit kay BBM. Bakit mo binibaby? Yung mga nasa likod ng flood control. Dapat magalit ka nga eh. Dapat nga si BBM, i-embody niya yung galit ng mga tao. Putang ina kayo. Unless, of course, nakikinabang. Yung manunggis ng mga contractor na may substandard na. Di ba yung mga nasira na mga infra sa Bicol, yung
bridge na parang cookie. wala man kabakal-bakal yung yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga infra na nasira sa Mandaue na mga bridge, things wala man lang walang metal framing or whatever, I mean, to make it more Lalo na durable. si BBM yung pinaka-science savvy na pangulo, naging pangulo ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo na overwhelm yung flood control. BBM, ikaw ang pinaka-science savvy sa lahat na naging presidente ng Pilipinas. Tapos ang assessment mo na overwhelm ng flood control, babe. Halatang-halata nang binibaby mo yung mga contractor at congressman dahil either nakikinabang ko or takot ka. Oo. Ano pinamalupit sa lahat? Pinagmalaki mo, Bex, as an achievement during the 2024 SONA, State of the Nation Address, na handang-handa tayo dahil ikaw ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control projects. Ito si Josie, sabi ni Josie, science savvy, said you, I'm saying it. Si BBM talagang pinaka-science savvy na presidente ng Pilipinas. He's really knowledgeable in science. Remember, ang A-levels ni BBM noon, I think physics and math. Science savvy yan. The problem is, he's a traditional politician. So the science savviness takes a backseat, takes the backseat sa, Yes. So ngayon, na-overwhelm yung science ng traditional politician side ni PBM. Gets ninyo? Trapo nga siya eh. Traditional politician. That's the problem. Science savvy nga, pero traditional politician, wala rin. Bad combination. Sabi, di ba, ang sinasabi ko po, A-levels. Sabi ni Alejandro Jose Reboa, nag-post pa si Manang Aimee sa FB, sinisisi ang Pag-asa ngayon dahil mali daw ang forecast nila. Alam mo, very, very wrong tong post ni Senator Aimee na to. Very, very wrong yung post niya na yan. Kasi, who's going to do the briefing in the first place? Yan kasi yung hinahanap ko rin eh. And I think, mukhang nakita rin nila, Senator Aimee na rin yung mali. Anong mali sa forecast ng Pag-asa? Hindi raw na brief yung mga local government ng forecast ng Pag-asa. Alam mo yan din ang nangyari noong Yolanda. Sinisi nila yung Pag-asa. Sinisi ni Pinoy yung Pag-asa, remember? Yes, oo. That's very yellow thing to do eh. Oo. Very, very yellow thing to do. Bakit mo sisisihin yung diba? Paano sinisi niya nga yung Pag-asa? And then, wait, di ba ang isa sa mga ng Pag-asa modernization si BBM? Yes, oo. Naalala ko. Yan nga, di ba? Naalala kita, din ka sumikat bakla. Dahil sabi mo, Pag-asa modernization? Okay na ako dito. Pag-asa modernization. Oo. Kasi, di ba, totoo naman eh, if you're going to do it correctly, it can save a lot of it can save lives of the people, proper forecasting. But in this case, I think the problem is not really the forecast of Pag-asa. There was no briefing between the national and the local and Pag-asa. Yun yung problem. Yun yung hinahanap ko eh. Di ba nung start pa lang na nagki-Christine tayo, bakit parang clueless yung mga local government unit tungkol dun sa possible na epekto ng Christine na ito? Sino ba ang nag-handle ng strategic emirate ng natural disasters? It's NDDRMC. Which is composed of... Sino ang chair ng NDDRMC? Hindi ba si Gibo? National Defense. Di ba? Ang chair ng NDDRMC ay si... Tama. Ano ba, di ba? Interagency yan eh. Pero ang chair niyan ay DND, Secretary of National Defense. So ngayon, nagkaroon tayo ng, di ba,
naalala niyo yung Pablo. Pablo ba yung naging issue nun kay Gibo? Yung pag-handle niya ng Pablo? Ondoy. Ondoy o Pablo? Ondoy yata. GMA time yun eh, di ba? Oh, Ondoy. Ondoy, oo. Oh, saka Pepeng. Oh, so, ayan na nga. Ang chair ng NDDRMC ay si Gibo. Bakit hindi mo, dapat ang Gibo, anong ginawa mo? Oh, di ba ang Pag-asa, member ito ng Bakit walang briefing ang Pag-asa? Dapat may briefing na ang Pag-asa noon sa NDDRMC. May paparating tayo eh. Oh. And then NDDRMC will now download this to the LGUs. Correct. Si Pag-asa kasi is indispensable in any preparation. So, kung ikaw, ang trabaho mo is to reduce the risk and disaster damage, your task is really to put Pag-asa in all of your preparation briefing doon sa mga, for the national and for the local. Ganon. So, ngayon, si local, mas intelligent siya magpe-prepare kasi alam niya exactly kung ano yung kilos ni Christine o ng mga bagyong paparating. Ang tanong, nangyari ba yun? Meron bang disaster risk coordination na nangyari? Yun yung dinidemand ko sa mga BBM vloggers eh. Kung kunwari kayo, pagtatanggol nyo si BBM sa and totoo naman talaga na super harsh talaga ng mga tao dito kay BBM sa pag-handle niya ng bagyo. At napipikon kayo sa amin kasi sobra yung pag-criticize namin, ganyan-ganyan. Kung gusto ninyo na ipagtanggol si BBM, ang trabaho ninyo is to show us that they were really prepared. Like, was there any coordination? Hindi. Umupo ba sa isang table ang mga local government officials, ang mga national umupo ba? Hindi, bakit kasi itong mga nagtatanggol kay BBM, bakit wholesale yung pagtatanggol niyo? Pati yung mga contractors ng flood control, ipagtatanggol ninyo. Pati yung kitang-kita na yung mga kitang-kitang palpak. I mean, bakit yung mga pati nangungumisyon ng flood control, ipagtatanggol nyo na parang walang problema na, ha? Serious kayo? Maintindihan ko na hindi problema. Pwede nyo kasi sabihin na hindi si BBM ang may problema dyan. Ang problema dyan, yung mga nangungumisyon dyan sa contractor. Yan dapat ang gagawin ninyo. Kung talagang partner kayo for good governance. Pero bakla parang walang mali. Pati yung mga contractors, walang mali. Kasi nga, it's the same pants. It doesn't matter if it's the left pocket or the right pocket or the back pocket. It's the same. It's the same pants. Diba? Anong gagawin natin dyan, diba? Paano hindi magagalit lalo yung mga tao? It looks like whoever is benefiting dito sa mga katarantaduhan ng flood control project na to, sa isang pantalon lang napupunta. Diba? Ano gagawin natin? Paano hindi magagalit ang tao? I mean, Diyos ko pong bait-bait pa nga ng mga Pilipino eh. Sobrang bait pa ng mga Pilipino. Have you seen the number of children na namatay dahil sa pagbaha sa Bicol? Diyos ko. Ilan na ang count? Parang 100 something plus na yung namatay ng bagyo. Ha? 100 something. Christine. Kasi Batangas alone, 48 eh. 48, 46. Batangas pa lang yun hindi pa kasama yung So 4 days ago, 150. 150, 37 missing. Ang ABS-CBN, 150, 115 injured, 29 individuals missing. Ayan. Well,
Hindi, alam mo talaga, no? Kung may mga LGs na nakikinig sa amin, sana may nakikinig. Di ba yung go-to bags? Baka naman kung flood-prone area kayo, yung mga go-to bags na ibinibigay ninyo sa mga bahay-bahay, lagyan nyo ng inflatable rafts. Ilan lang yan? Or life buoys. Diba? Baka naman pwede nyung lagyan yan ng inflatable. Magkano lang naman ang inflatable? Diba? Ay, ilagay nyo na yung pagmumukha ninyo dun sa inflatable rafts. Diba? Kasi, nakita mo, bakit kulang yung rescue? Kulang yung tao. Kulang lang inflatable rafts. Bakla, magkano lang ang inflatable rafts? Diba? Correct. Maybe, no, lagyan nyo yung mga go-to bags or kayo na mismo, kung nasa flood-prone area kayo, bakla, invest kayo sa inflatable rafts, tapos yung pang-wrap ninyong mga appliances ninyo tuwing may baha. Alam niyo yon, yung ilalagay nyo sa i-wrap nyo sila, tapos magfo-float siya pag may baha. So, protected siya. So, protected yung investment ninyo, hindi ba? So, I think the problem here is that the LGUs were not working well. Yun talaga. Kasi sila ang first responder eh. They are not working well. Ngayon, ang problema, dapat ang sinasabi ng ang pagtatanggol ng BBM supporters, ibinigay ng national government lahat ng kailangan ng LGUs for them to be adequately prepared. Hindi ito problema ng national. This is the problem of LGUs. Ganun ang pagtatanggol, BBM supporters, huwag kayong tanga. Basahin ninyo ang batas ng disaster response. Disaster risk, oo. Kasi ganun ang pagtatanggol. Ang first responder, naalala nyo nung bati-bati pa tayong lahat. Naalala nyo yung unang bagyo ni BBM. Diba ang pagtatanggol natin is, ang first responder dyan, di ba hinahanap ni Ogie Diaz nasaan ang presidente? Ganun si Ogie. Sinagot ko siya. Huwag ka maghahanap ng presidente kasi inaayon sa batas. Ang unang-una dyan, first responder. Mahal na mahal niyo pa ako noon dahil ikinukoto yung batas. Ngayon, wala na kayo sa hulog. Dapat ang sabihin ninyo, ang nasa batas, ang first responder ay LGUs. Ito ang trabaho ng national government. Walang pagkukulang ng national government. First responders ang may pagkukulang. Correct. Wholesale yung pagtatanggol ninyo. Kaya nga siguro, it doesn't matter if it's the left pocket or the right pocket or the back pocket. It's the same pants ang kalakalan sa inyo. Correct. And the reason why, hindi rin nila ma-blame yung local government units because dahil nga, ang naging sistema ngayon, yung mga infra at flood control projects, devolve na sa LGU. So, ibig sabihin, talagang yung bulsa dito, nasa iisang pantalon. Before kasi yung mga infra na yung mga lahat ng national infra, hawak yan ng ng Office of the President eh. So talaga natututukan yung bawat proyekto na tatapos na gagawa. So ngayon, since dinevolve yung at pinagbibigay dun sa mga local para kumpletuhan ng mga certain projects, yung mga local government, sila na karamihan, sila nagsisipag gawaan ng mga projects nila doon. So ngayon, hindi nyo rin masisi. Kasi kasama sila sa pantalon eh. Isang pantalon ang suot nila pagdating doon sa pasukan ng pera. Ganon. Ngayon, ang problem kasi dito, during PRRD's time, while it was demanded na i-direct ninyo sa local government yung mga reklamo kasi sila yung first responder, the national government is giving all they need so that the local government can prepare. Talaga sinabihan sila, eto dapat meron kayong mga raft diyan, mga rubber boats, ganyan. At no mga time na yon, pabonggahan ng mga local government. Sa pagpe-perform ng kanilang mga tasks. So, naalala nyo, even nung pandemic, pabonggahan kayo ng response dun sa COVID problem. Pabonggahan ng ayuda, pabonggahan ng mga, when your leader is very clear
that you, all of you, local government, it is your job to do this, that, blah, 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 blah. Aware din yung local government. Kaya nga sabi ko, it's very, very important that you show that there has been a coordination between the local and the national do sa disaster response. Kasi doon natin malalaman saang part dito yung hindi nyo na-cover sa preparation. Kasi ang klaro sa batas first responder, local government. So, kung yung local government na overwhelm, ano yung mga bagay na pwede nyo silang i-brief na hindi nyo siya na-brief? Ano yung alam ng pag-asa that could have been critical sa preparation ng local government na hindi na i-coordinate? Then that's going to be the fault of the NDRMC. Diba? The National Risk Reduction Kinembot, ayun. NDRRMC, ayun. National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, if we really want to improve, I think, instead of saying na overwhelm or things like that, ang dapat kasi ginagawa dito, ina-identify talaga kung ano yung naging problema, ano yung gaps. 'Di ba?